Hi everyone, we are Group 3. I'm Pastor. I'm Padilla. I'm Prodigalidad. I'm Rodja. I'm Patangan. And welcome to our podcast for GNet 8. Ang pag-uusapan natin ngayon ang isang philosopher na pumukaw sa aming atensyon, si Socrates. We'll talk about who he is, what inspired us, how his philosophy helped us understand ourselves, and what we personally discovered through his teachings and discoveries. Yung philosopher na pinakagusto ko ay si Socrates. Mas kilala siya bilang the father of Western philosophy. Ang pinakagusto ko sa kanya ay focus siya sa pagkilala sa sarili niya at sa katotohanan imbes na sa yaman o kapangyarihan. Kasi diba mostly sa mga philosophers, gusto nila yung nakikilala sila, may kapangyarihan sila. Tapos, may sikat siyang linya na the unexamined life is not worth living. Pinarealize sa akin noon na mahalaga na nagre-reflect tayo sa mga ginagawa natin at kilos na ginagawa natin sa buhay natin. Ako rin si Socrates din yung gusto kong philosopher dahil ang pinaka-na-appreciate sa kanya yung pagiging humble niya, yung hindi niya sinasabi na alam niya ang lahat. Tas ito pa, yung nagtatanong siya sa tao para mapaisip yung kausap niya o yung taong yun. Kaya para sa akin, ang tunay na wisdom ay willingness to learn and hindi yung pagiging know-it-all. Yes, ako rin. Pinangahan ko talaga sa kanya yung pinakita niyang katapangan. Kasi pinanindigan niya talaga yung mga paniniwala niya hanggang dulo kahit na naglipa ito sa pagkamatay niya. For me, that's the real wisdom kasi mas pinili niyang ihayag ang katotohanan at prinsipyo kaysa sa kasikatan. Gusto ko rin yan. Yung, paano ba yan? Yung kung paano siya manghikayat ng mga tao tungkol sa pag-iisip sa kanilang sarili. Tsaka isa pa sa mga na-notice ko sa kanya, yung about sa pinapalagan mo yung salitang word na bakit. Yung dapat lagi kang magtatanong na gagamit ng bakit. Dapat lagi din natin sa isip eh. Tapos dapat gamitin pa rin natin sa ngayong panahon pa rin. Exactly. It's interesting na Socrates ay nabuhay it's like 1,000 years ago pero his teachings are still applicable sa atin. Today in this modern world, meron tayong Facebook, Twitter, and etc. Mga social media platforms na pwede natin pagkunan ng information na maaaring na hindi tayo sigurado kung na fake news or maaaring totoo. And Socrates teaches us to reflect and think sa mga nababasa natin para maging sigurado tayo at hindi tayo ma-victim. Para sa akin, nakakatulong talaga yung filosofiya ni Socrates para mas makilala ko yung sarili ko. Tinuturuan niya ako na pag-isipan muna yung mga gagawin ko kung tama ba yun. Tapos, it makes me pause and think muna bago kumilos para ma-make sure ko na maayos at matalino yung mga gagawin kong choices para sa sarili. Para sa akin naman, tinuturo rin ito sa atin magiging tapat. Pinaalala sa atin ni Socrates na maging honest tayo sa sarili natin, na aminin kapag nagkakamali tayo kasi doon tayo mas natututo at mas nagiging matalino. Sa akin naman ay natuto rin ako na mag-self-reflection para sa aking growth. Kasi dahil dito, pwede mong ma-enhance yung sarili mo, and makita mo yung mga kamalian mo, gano'n. Tapos, pag gina-question mo yung sarili mo, yung action mo, yung thoughts mo, makikita mo kung paano, may tatama or may improve. I agree. Self-control or self-awareness is powerful. Pag aware ka sa iyong feelings, sa iyong thoughts, sa pag-iisip mo, the more na may control ka sa isang situation, the less na magkakaroon ng mistakes, and the less na mag-turn in your favor ang isang situation. So, the more na mag-success, magiging successful. Sa pamamagitan ng mga aral ni Socrates, natutunan ko na hindi naman natatapos yung pagkatuto. Kumbaga, learning is continuous.
lahat ng karanasan natin, maganda man o hindi maganda, meron yung lesson sa dulo eh. Tapos yun yung nagiging reason natin para mag-improve. May kasabihan din na no man is an island. Parang na-relate ko siya sa gustong i-ano ni Socrates kasi parang kumbaga ako, isang tao, hindi ko naman alam lahat ng mga bagay na nangyayari. So, I need other persons to gather informations by asking. No, sa pagtatanong ko na yon, nakuha ko yung mga informations na kailangan ko. So yun, dati, madali lang din ako maniwala sa mga bagay. Kaya, ayun, natutunan ko na mag-reflect muna ako bago mag-decide or maniwala. Yes, nakaka-relate ako dyan. No? Kasi natutunan ko na sa pamamagitan pala ng pagtatanong ng mga tanong tungkol sa buhay ay nakakatulong ito sa akin na mahanap ang purpose or layunin ko sa buhay. Pinarealize din sa akin ni Socrates na ang buhay ay hindi lang basta pag-iiral, kundi ang mabuhay ng may kahulugan at katotohanan. Totoo yan, yung sinabi mo yan. Yung sa akin naman, yung mga natutunan ko na-reflect ko sa sarili ko na napagtanto ko nung nagsimula akong makilala yung sarili ko nung pag lumaki ako, yung pagkaintindi ko sa salitang panghuhusga sa iba, mas napalalim. Kumbaga, mas naintindihan ko na bawal pa lang manghusga sa iba. Yung, kumbaga, pag nakita, yung may nakita ka lang na may kapangsanan, gano'n. I-insultuhin mo na. Kasi minsan, dati kasi, gano'n yung mga kasama ko dati. Kaya ako nadamay. Kaya nagka-develop ako ng panghusga sa iba. Kaya nung lumaki ako, yun na. Mas na-realize ko na kailangan kong mag-reflect sa ginawa ko na yun. Pagsisisihan ko dapat. Tapos sabay, kailangan din nating tiisin yung mga pinagagawa dati. Tapos, mas naintindihan ko din yung mga tao sa paligid ko. Parang magkaroon ng awareness na may halong respeto sa paligid. Pwede din yan ma-apply sa sarili nyo. Ganun ba? Yan lang sa akin. Yun lang naintindihan ko ba ito. And for me, I personally understand yung silence saka yung reflection. Kasi personally, prone ako sa emotional outburst and basically meron ako poor yung anger management. So, minsan naiinit ang ulo ko sa maliit na bagay. Pasensya ka na. Sa little inconvenience lang magalit na agad ako. Kunyat sa bahay, gano'n. And through Socrates' teaching, matututunan ko na patuloy emotions ko in silence and mag-reflect na kung ano ba magiging outcome nito pag kung ano sasabihin ko, kung anong gagawin ko. And doon ko matutunan na to control my emotions para hindi ako makasakit ng iba. Na-manage mo na. Emotions mo. Na-manage mo na. In progress. Hindi, ganun eh. Sa kabuuan, tinuturuan tayo ni Socrates na ang makabuluhang buhay ay nagsisimula sa pagkilala sa sarili at sa pagninilay. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang karunungan niya, which is yung mag-isip ng mas malalim at mamuhay ng may direksyon at layunin. Yes, kaya timeless yung philosophy niya kasi it teaches us na sa pagtatanong, pag-aaral at pagdinilay, mas nagiging aware tayo at wise. And that wraps up our podcast, Understanding to the Socratic Way. Thank you for listening and always remember, Keep asking questions! Because that's how we truly understand ourselves.